Umalis ng hasyenda si Ruel na hindi muling nagpaalam sa kanya. Maski pa paano'y naisip ni Marian na mabuti na rin iyon. Lumipas ang 2 araw na hindi pa rin umuuwi sa bahay si Victor. Nalalaman lang niya ang pagiging abala ng lalaki sa pag-iinspeksyon sa manukan at babuyan sa pamamagitan ni Tata Ruding. 3 araw ay hindi na siya nakatiis. Pagkatapos mananghalian ay sinabi niya kay Tata Ruding na sasama siya sa pagbalik nito sa taniman. Susunduin na niya si Victor. Hindi baling lunukin na niya ang kanyang pride. Magkasundo lang silang muli ng lalaki. Ngayong tapos na ang lahat sa kanila ni Ruel, ay nakahanda na siyang gampanan ng buong puso ang papel ng pagiging may bahay ni Victor Arcega. Anong gagawin mo roon? Baka mangati ka lang. Katwira na matandang lalaki na para bang may itinatago sa kanya. Isama mo na roon si Marian para magkasundo na ang dalawa. Susog naman ni Nana Esper. Ikuwan kasi. Napakamot pa sa ulo ang matanda. May nais ba kayong itago sa akin, Tata Ruding? Seryosong tanong naman ni Marian habang matamang pinagmamasdan ito. Naku, wala. Ano naman ang itatago ko sa iyo? Kung gusto mong sumama, gumaya ka na at aalis na tayo. Magbibihis lang ho ako, Tata Ruding. Aniya at iniwan ang mag-asawa sa sala. Nang makaalis si Marian ay kinumpronta ni Nana Esper ang asawa. Bakit ga sa tono ng pananalita mo? Parang ayaw mong papuntahin si Marian sa taniman. Paano naman? Naroon si Lara, yung anak ni attorney. Uy, ano naman kung naroon? Masama bang makita ni Marian si Lara? Hindi mo naiintindihan. Sa estado ni Marian ngayon, tiyak na kahit sino'y pagsesalosa niya. Wala nga masama kung makita niya roon si Lara dahil kaibigan lang naman iyon ni Victor. Pero alam ba natin kung ano ang maaari niyang isipin? Kung hindi naman siguro ganong kababaw ang isip ni Marian. Naku, ewan ko lang. Ang ipinag-aalala ko lang, malalagot ako kay Victor kapag imbes na magkasundo sila'y lalo pang magkalabuan. Walang nagawa si Tata Ruding nang sumama si Marian sa taniman. Sa tuwing magtatanong ang babae tungkol sa naging reaksyon nito, ay agad na iniiba na labo ng matanda ang usapan. Makalipas ang kulang 15 minuto, ay narating nila ang taniman. Agad na bumaba si Marian matapos sihimpil ni Tata Ruding ang pick-up. Mula sa kinaroroonan niya, tanaw na ang kubo ngunit kailangan pang lumakad sa pilapil upang makarating doon. Pinansin niya ang pulang Corolla na nakaparada sa hindi kalayuan. May bisita ba si Victor? Ha, Tata Ruding? Tanong niya sa matanda. Ewan ko lang. Wala pa naman yan kanina nang umalis ako. Kailan nito habang ang isip ay sinasabing, wala sanang mangyaring hindi ka nais-nais kapag nakita ni Marian na may kasamang babae sa kubo si Victor. Idinalangin niya na sana'y naglilibot ito kasama si Lara upang huwag na lamang abutan ni Marian. Hintayin niyo na lang ho ako dito, Tata Ruding. Aniya at humakbang na patungo sa kinatatayuan ng kubo. Napapakamot na lamang sa ulo ang matanda habang inihahatid ng tanaw ang babae. Yari sa kawayan at mataas na klase ng sawali ang kubong pahingahan. Nakaangat ito ng 5 baitang mula sa lupa at malalaki ang mga bintanang bukas na bukas upang malayong pumasok ang hangin. Pagpanhik ay mabubungaran ang maliit na balkonahe. Bukas ang pintuan kaya tuloy-tuloy siya sa loob. Nais niyang sorpresahin si Victor at sakaling naisin ng lalaking hindi niya pipigilang may magitan sa kanila doon. Wala ang lalaki sa sala at wala rin sa kusina. Kaya naisip niyang siguro nasa kwarto ito at nagpapahinga. Dahan-dahan siyang lumapit. Kumakabog ang dibdib sa antisipasyon. Huminga muna siya ng malalim bago marahang itinulak ang pintuan. Ngunit para siya natuka ng ahas sa nakita niya.
Hindi nag-iisa si Victor sa kama. Kasama nito si Lara, ang anak na dalaga ni attorney, at magkayakap na natutulog ang dalawa. Napaurong siya sa puang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay pinangampusan siya ng hininga. Sa ayos ng dalaway, imposibleng hindi matukso si Victor. O baka nga natukso na ito. At kaya mahimbing ang pagkakatulog. Dahil napagod sa pagniniig ang mga ito. Ngayon lang niya na-realize kung bakit gayon na lamang ang piping pagtutol ni Tata Ruding nang sabihin niyang kaninang sasama siya roon. Ang matandang lalaki pinangangalagaan ang reputasyon ni Victor. Ayaw nitong mabisto niya na may kinalolokohang babae ang lalaki, habang siya ay parang tangang naghihintay sa bahay hasyenda. Puno ng panibughong lumabas siya ng kubo. Halos takbuhin ang kinaroroonan ng pick-up sa kagustuhang agad na makalayo sa lugar na iyon. Wala nang balak na hintayin pa si Victor para pakinggan ang mga alibay nito. Nakumpirma niya ang hinala ng walang makitang pagtataka sa mukha ni Tata Ruding matapos niyang sabihing umalis na sila roon. Manapa ang nakita niya sa matanda ay ang pagkailang. Marahil ay dala ng pagkakakonsensya nito sa ginawang pagtatakip nito sa amo. Pagdating sa bahay ay dire-diretsong pumanhik sa kwarto si Marian at nagkulong. Iniyakan niya ng mapait na katotohanan habang ibinubulong sa kanya ni Victor ang mga kataga ng pagmamahal ay mayroon pa pala itong ibang babae. Kaya pala noon ay hindi ipinasyal ni Rowel si Lara kahit sinabi ni attorney na hinahanap ito ng kababata. Marahil noon pa man ay alam ng binata na may relasyon ang dalawa. Hindi lang nagawang ikwento sa kanya pagkat ayaw naman itong mapag-usapan ang kapatid sa ama. Sinungaling ka, Victor. Sinungaling ka. Bulalas niya na mahawakan ang picture frame na pinapalulooban ng litrato nila noong ikinasal sila. Inihagis niya iyon sa dingding sa tindi ng emosyon. Sinisisi niya ang sarili kung bakit agad pinatawad ang lalaki sa pagsasamantalang ginawa nito sa kanya. Kung bakit hinayaan niyang makasal si Rito at agad na ma-inlove sa loob lamang ng ilang linggo na pananatili nila sa Villa Escudero. Kung alam lang niyang masasaktan din siya kay Victor na nagkukunwari lamang ito, hindi na sana siya nagpakasal pa sa lalaki. Binalikan niya sa alaala ang mga pangyayari at ngayon niya na-realize kung gaano siya katanga. Bakit hindi niya naisip na posible kayang iyong ginawa ng lalaki upang pasakitan si Rowel? At tiyak sa mga sandaling ito ay pinagtatawanan na silang dalawa ni Victor at Lara. Sa magkahalong galit at panlulumo ay nabuo sa isip niya ang isang desisyon. Lilisanin niya ngayon ang hasyenda at walang sino mang makakapigil sa kanya. Luhaan may mabilis niyang isinilid sa bag ang mga damit. Iniwan ang lahat ng gamit at alahas na binili ni Victor para sa kanya. Wala siyang dahilan sa alinman sa mga iyon. Tanging ang wedding ring na suot ng hindi niya magawang hubarin sa daliri kung bakit ay hindi niya alam. Nagulat pa ang mag-asawang Esper at Ruding nang makita siyang bumaba ng hagdanan. Bitbit ang bag at makinilya niya. Agad siyang nilapitan ng mga ito. Marian, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ng matandang babae. Lalo pa nang makitang namumugto na naman ang kanyang mga mata. Aalis na po ako, Nana Esper. Matatag niyang sabi rito. Pakisabi kay Victor na pwede na uli niyang iakyat ang mga babae niya dito. Ang mabuti pa'y hintayin mo na munang dumating si Victor para makapag-usap kayo na maayos. Nagkakaamali ka kung inaakala mong may relasyon sila ni Lara. Alam kong wala. Si Tata Ruding. Huwag niyo na ho siyang pagtakpan pa, Tata Ruding. Aniya na hindi ikinubli ang hinanakit sa tono niya. Nakita ng dalawang mata ko ang ebidensya ng kataksilan niya. At kung wala silang relasyon ng anak ni attorney,
Bakit pinipigilan niyo ako magpunta roon kanina? Iniisip ko nga baka magselos ka. Uwi ka naman na matanda sa kanya. Anak, pag-usapan niyo na muna ito ni Victor. Kung gusto mo ipapasundo natin siya kay Tata Ruding mo. Huwag na ho kayo mag-abala. Aalis na ako at hindi na magbabago pa ang isip ko. Anak, unawain mo naman kami. Ako ang dapat unawain ninyo. Hindi ba na, Esper? Napaluha siya sa sama ng loob dito. Ayaw niya magalit sa dalawang matanda. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Napilitan ako magpakasal kay Victor. Kahit si Rowel ang mahal ko. Dahil inakala kong maski papaano, ay magiging masaya rin ako sa piling niya. Pero nagkamali ho ako. At siguro ginamit lang ako para pasakitan si Rowel. Mahal ka ni Victor. Alam ko yan. Sabi naman ni Nana Esper. Sinabi niya sa akin na mahal ka niya. Kaya ginawa niya iyon. Tama na ho, Nana Esper. Huwag na kayo magsinungaling patungkol kay Victor. Alam ko namang siya ang kinakampihan niyo at hindi si Rowel. Wala kaming kinakampihan. Malungkot na pahayag naman na matanda sa kanya. Tama na ho. Hindi na ako naniniwala. Tata Ruding, ihatid niyo na lang ho ako sa sakayan. Tiyak na magagalit si Victor kapag inihatid kita. Naiiling na sabi nito. Kung ayaw niyo ho akong ihatid, maglalakad na lang ho ako at mag-aabang ng tricycle sa bunga ng hasyenda. Hindi na niya hinintay na makasagot pa ang mag-asawa. At mabilis na siyang tumalikod at tumakbang papalabas ng bahay. Nakokonsensya. Kaya marahil hinabol siya ni Tata Ruding. Kung talagang hindi ka na namin mapipigilan ng Nana Esper mo, ihahatid na kita. Nakahinga siya na maluwag nang makasakay sa pick-up. Ngunit hindi niya magawang magpasalamat sa matandang lalaki. Kahit ang nasa highway na sila, ay kinukumbinsi pa rin siya ni Tata Ruding na bumalik sa hasyenda, na hintayin si Victor upang makapag-usap sila na masinsinan. Ngunit naging matigas ang paninindigan niya. At kahit nang nakasakay na siya sa bus, pabalik sa Maynila, ay wala siyang maramdamang paghihinayang sa pag-alis niyang iyon sa hasyenda. Inilatag ni Marian ang pagod na katawan sa kama. Sa ibabaw ng study table ay maayos na nakalapag ang plastic envelope na kinalalagyan ng kanyang manuscript. 2 linggo na rin niyang pinagpupuyatan, iniiyakan at pinagpagurang itype sa 200 bond paper ang buong kwento ng pag-ibig niya sa 2 lalaki. Ang pinakahuling pahina na kinasusulatan ng pangwakas sa eksena ay katatapos lamang niyang gawin at nakasubo pa sa makinilya. Umaasa siyang ang masayang ending na ginawa niya sa kwento ay siya ring mangyayari sa totoong buhay. Ang kwentong iyon ang siyang kasama niya para sa gaganaping book launching sa 1 linggo. Matapos makapagpahinga ay tumayo na siya. Naligo at naghanda sa pag-alis. Hinihintay ng kanyang publisher ang manuscript at may usapan silang meeting ng 2:00. Mamaya na rin niya ipagtatapat kay Arman ang tungkol sa pag-aasawa niya. Pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin habang nagbibihis at muli siya nakaramdam ng lungkot. 2 linggo nang delayed ang kanyang buwan ng dalaw na ngayon lamang nangyari, kaya malakas ang kutob niyang siya ay nagdadalang tao. Kapansin-pansin din ang pagkahulog ng pangangatawan niya at wala siyang ibang gustong kainin sa umaga kundi siopaw na asado. Sumilay ang mapait na ngiti sa mga labi niya matapos maisip na sa loob ng 2 linggo mula nang umalis siya sa hasyenda ay hindi man lamang gumawa ng paraan si Victor upang sundan siya nito.
Maski papaano sa kabila ng galit na nararamdaman niya, ay hinahanap-hanap pa rin niya ang presensya nito, lalo na ang yakap at halik nito. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga at naisip na mabuti pang umalis siya sa hasyenda hanggat hindi pa malalim ang damdamin niya para kay Victor. Pero nalulungkot siya para sa magiging anak niya. Nalulungkot at natatakot na baka lumaki itong walang makilalang ama. Tama na ang sentimento niya nang mapatingin siya sa wall clock na nakasabit sa itaas ng pintuan ng kwarto. Mag-aalauna na at baka mahuli pa siya sa meeting nila ni Arman. Palabas na siya ng apartment nang mapansin ang asul na pick-up na nakaparada sa hindi kalayuan. Kumabog ang dibdib niya sa pamilyar na sasakyan. Aniya sa sarili, baka dumating na si Victor upang sunduin siya nito. Ngunit agad din niyang pinatay ang excitement na nararamdaman niya. Ayaw niyang mag-isip ng mga bagay na imposibleng mangyari, lalo na sa mga oras na iyon. Pagkatapos mailak ang gate, agad niyang pinara ang taxi na dumaraan at nagpahatid siya sa opisina. Hindi niya napansin na sundan ng asul na pick-up ang taxing kinalolonanan niya. Gabi na nakauwi si Marian at sa sobrang pagod ay hindi niya napansin na naroon na naman at nakaparada sa hindi kalayuan ng asul na pick-up. Kabubukas lamang niya ng ilaw nang tumunog ang telepono sa sala. Inangat niya ang auditibo at pasalampak na naupo sa sofa. Hello? Walang sumasagot. May naririnig siyang music sa background, kaya natitiyak niyang ayaw lamang sumagot na kung sino mang iyon na tumatawag. Hello? Ulit niya ngunit nanatili pa ring tahimik ang caller sa kabilang linya. Hoy, kung sino ka man, magpahinog ka. Sigaw niya at inis na ibinagsak ang telepono. Kapag nagring iyon ay hindi na niya sasagutin pa. Ilang araw na rin namang tumatawag sa kanya na ayaw magsalita. Ula niya ay isang loko-loko at walang nagawa sa buhay. Busog pa siya sa merienda ng inihanda ni Arman kaya dumiretso na siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Lingid sa kaalaman ni Marian, ang lalaki sa pick-up ay sa bintana ng kwarto naman niya nakatingin ngayon. Umaalis lamang ito nang makitang pinatay na niya ang ilaw sa kisame. Maraming tao sa loob ng National Bookstore. Mga tagahangang naghihintay sa kanilang mga paboritong novelista. Hawak ng publisher na si Arman ang mic at nagpapasalamat sa mga nagsidalo. Nakaupo na ang 5 writers na kinabibilangan naman ni Marian sa likod ng isang mahabang lamesa. Nakaalalay sa kanilang mga staff na kumukontrol sa mga fans upang huwag magkagulo. Ang ganda-ganda talaga ni Marian, no? Tili ng isang babae. Ang ganda-ganda talaga ng idol ko. Ngiti ang itinugo ni Marian sa babaeng pamilyar na amukha sa kanya. Halos lahat yata ng book launching na sinasamahan niya ay naroroon ito. Miss Marian, may boyfriend ka na ba? Tanong ng isang magandang teenager. Ang mga katabi nito excited na hinihintay ang sagot niya. Wala, pero kasal na ako. Nagniningning ang mga matang pahayag niya habang inaalala niya si Victor. Ay talaga po? Sino hong nakatuluyan nyo? Yung pulis na madalas ninyong batiin sa mga nobela ninyo? Pahabol na tanong nito. No, mas gwapo pa sa kanya. Nandito po ba siya ngayon? Tanong ng isa sa kanya. Hindi siya nakaimik na marahang umiling. Kung halata ang disappointment ng kanyang mga tagahanga, ay higit ang nararamdaman niya. Ipinalalangin niya sana na naroon sa Victor upang makita kung paano siya tangkilikin ng mga tao. Kung paanong maipagmalaki rin siya nito. Pero wala si Victor. At kung hindi siya nagkakamali,
Baka sa mga oras na iyon ay kasama nito si Lara at maligaya sa piling ng babae. Mga kaibigan, ang hihinga naman natin ngayon ng kaunting pananalita ay si Miss Marian de la Rosa. Narinig niyang sabi naman ni Arman. Ibinalik niya ang pikang kasiyahan at tumayo siya. Ninenervyos na inabot ang mic mula sa isang publisher na naging kaibigan na rin naman niya sa nakalipas na mga taon. Mga kaibigan, huminto siya sandali at itinaas ang pocketbook niya na may pamagat na A Love Story. Ang kwentong ito ay hango sa aking tunay na kasaysayan ng pag-ibig. Pero may malaking pagkakaiba sa totoong pangyayari sa ending. Umugong naman ang bulong-bulungan mula sa kinikilig ng mga fans. This is my love story. Kaya nga lang, ang kwento ng pag-ibig ko ay hindi nagkaroon ng magandang wakas. But of course, we all want a happy ending, don't we? Umaasa na lang ako na sana ang wakas ng kwento sa nobelang ito ay mangyayari sa totoong buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana huwag kayong magsawa sa pagtangkilik sa akin at sa mga kasamahan ko pang manunulat. Nagpalakpakan ang mga tagahanga nang matapos ang maikling speech ni Marian. Ngunit ang iba'y halatang nalungkot sa revelasyon niyang ginawa. Pabalik sa upuan ay may nag-abot sa kanya ng mga bulaklak. Dati nang ginawa ni Arman ang pagbibigay ng bulaklak sa kanila tuwing man-lunching. Pero nang iabot ng lalaking staff ang isang basket ng mamahaling mga bulaklak, ay nagtaka na siya. Kanino nang galing ito? Tanong niya rito. May nag-abot lang sa akin, ma'am. Pagkatapos ay umalis na ito. Mahigit 2 oras din siyang subsob sa mga librong pinipirmahan. Nagpapahinga na ang iba niyang kasama. Ay pumipirma pa rin siya. Uhay, natapos din ako. Aniyang nakangiti kay Arman. Iniunat ang mga braso upang pawiin ang pangangalay. Tatayo na sana siya ng isang lalaking staff. Nang boxer ang maglapag ng santambak na pocketbook niya sa kanyang harapan. Diyos mio, papipirmahan mong lahat yan? Mulagat na tanong niya. Bagkus matuwa ay nanlumo siya. Pagod na siya. At ang buong akalay, huli na ang pinirmahan niya kanina. Lumapit naman si Arman at hinikayat siyang kailangan niyang pirmahan ang mga libro. Nakangiti na ito na para bang niloloko siya. Arman, gusto mo na ba ako mapasma? Hinarap niya ang staff at pabirong kinumpronta. Kanino ba yan? Naalala niya ang ginawa noon ni Rowell na pagbili ng 50 kopya ng libro. Pero mas marami ngayon at duda siya kung si Rowell nga ang bumili nito. Nang tawagan niya ang binata sa kampo, ay napag-alaman niyang nasa Zamboanga ito noon pang nakaraang linggo. Doon ho sa lalaking yon, sabi naman ng lalaki. Sinundan niya ng tingin ang direksyong itinuro nito at para siyang natuka ng ahas nang makita niya si Victor. Nakatayo sa tabi ng shelves ang lalaki at gwapong-gwapo sa suot na tight jeans at polo. Ang anyo na lalaki, parang sa mga ngabayo. He was really out of place. Ngunit ang anyo nito ay lalo lamang nagdagdag sa karisma ng kanyang asawa. Hello, Miss De La Rosa. Anito na lumapit sa kanya. Victor? Bulalas niya na hindi malaman ang gagawin. Tangkad niyang ipakilala ito kay Arman. Ngunit laking gulat niya nang malamang nagkakilala na kanina pa ang dalawa. At maging ang mga kasamahan niyang manunulat ay kilala na rin ito. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya rito.
Masama bang panoorin ko kung paano pagkaguluhan ng mga tao ang aking asawa? Anito na pilyo ang ngiting naglalaro sa mga labi nito. At bago pa siya makasagot, ay hinawakan na siya nito sa braso at iginiya palabas sa lugar na iyon. Nagpapasaklolo ang tingin niya kay Arman. Ngunit mukhang naibenta na siya ng lalaki. Maiintindihan ko kung hindi ka na makasama sa amin sa restaurant, Marian. Nakangiting pahabol naman sa kanya ni Arman. Thanks. Wika naman ni Victor sa lalaki. Nakasakay na sila sa pick-up. Nang makabawi siya sa pagkabigla, kinumpronta niya si Victor. Baka akala mo na patawad na kita sa mga panlulokong ginawa mo sa akin, Victor Arcega. Bulalas niya nang maalala ang galit dito. Please, let me explain, Marian. Tinatapos ko na sa atin ang lahat nang umalis ako sa hacienda. Aniya at naghalukip-kip. Talaga? Nakangiti pang sabi ni Victor. Pero bakit hanggang ngayon suot mo pa rin ang ating wedding ring? Pinamulahan naman siya sa hantarang pambubuska ng asawa. Lalo pang wala siyang makuhang sagot sa tanong nito. Siguro nga'y mabuting magkaliwanagan na sila ng lalaki ngayon. Tahimik siya at ipinakitang handa na siya makinig sa mga sasabihin nito. Wala akong relasyon kay Lara. But I must admit na may gusto siya sa akin. Panimula naman ni Victor. Sinabi sa akin ni Tata Ruding ang lahat na nakita mo kaming magkayakap na natutulog. Ang totoo, wala akong alam sa nangyayari. Bago ako makatulog ng hapong iyon, ay inakala kong umalis na si Lara. Sa palagay ko, nang makita ka niyang paparating, saka siya tumabi sa akin para magselos ka. Na nangyari nga naman. At imbes na kumprontahin ako, ay agad kang umalis. Umalis ka na hindi mo malamang ako binibigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Lalo na sa nangyaring yon. Inakala ko tuloy na ginawa mo lang iyon para ako buntunan ng sisi. Pero ang totoo, balak mo nang sumama kay Ruel. At bakit ko naman gagawin yun? At bakit mo naman naisip yun? Takang tanong naman ni Marian. Nagtiim ng mga bagang si Victor. Dahil nakita ko kayong magkayakap ng gabing makabalik ako sa bahay hacienda. Oo, Victor. Niyakap niya ako. Pero iyon ay dahil nagpaalam na kami sa isa't isa. Tinanggap niyang hindi na ako kailanman magiging kanya. Naniniwala ako. Dahil sa 2 linggo kong pagmamanman sa'yo, ay hindi ko nakita ni Anino niya sa apartment mo. Minamanmanan mo ako? Hindi makapaniwalang tanong naman niya. Hindi ba pamilyar sa iyo itong pick-up? Napabulalas naman si Marian. I love you, Marian. Bago pa siya makatutol, ay hawak na ni Victor ang mga kamay niya. Para akong mababaliw nang umuwi at malamang wala ka na. Sinaktan mo ako, Victor. Kung kailan pa naman, natututunan na kitang mahalin. Mahal mo na ako? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Victor. Mahal na mahal. Nahihiya pang pag-uulit naman ni Marian. Ako na ang pinakamaligayang tao, Marian. Hinagkan ng buong pananabik ang mga palad niya at tumitig sa kanyang mga mata. Ngayon, sasama ka na sa akin pabalik sa hacienda. Nalungkot naman si Marian na maisip na baka isa na naman itong kasinungalingan. Paano si Lara? Aniya at ibinaling sa labas ng paningin. Nag-usap na kami at hindi na mauulit iyon kahit kailan. Dapat lang,
dahil ayokong magkaroon ng kapatid sa labas ang magiging anak ko. Bulalas niyang sa huli upang bawiin ang sinabi. Nag-aalalang baka nasaktan si Victor sa implikasyon na tinura niya. Pero maluwang ang ngiting nakita niya kay Victor. Excited na ikinulong sa mga palad ang kanyang pisngi. Magkakaanak na tayo? Tanong naman nito. Oo. Pero hindi pa naman ako nagpatingin sa doktor at kailangan na natin magpa-check up para sigurado tayo. Pero Victor, you're coming with me back to Batangas, Marian. Hinarap siya nito at biglang naging seryoso. You're coming with me. At hindi ko papayagang tumanggi ka. You are my wife. At nasa akin na ang lahat ng karapatan sa'yo. Nanatiling magkahinang ang kanilang mga mata. Maya-maya'y marahang ngumiti si Marian. At sino namang may sabing hindi ako sasama sa iyo, my dear husband? Malambing na wika naman ni Marian. Nang buong pananabik na angkinin ni Victor ang kanyang mga labi, ay hindi na siya nagprotesta pa. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata upang namnamin ang tamis ng halik nito. Sa kanyang isipan, nagkatotoo ang pangwakas sa eksena sa pocketbook niya.